Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang pinagpalang Sunday sa iyo, kaagapay. Purihin ang Panginoon dahil patuloy nating nararanasan ang kanyang katapatan sa kabila ng mga dumadaan na pagsubok sa ating mga buhay. Bago po tayo magtungo sa ating mga simbahan ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pananalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Kagapay, nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos para sa atin. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, lubos kaming nagpupuri sa inyo. Dinadakila ka namin at niluluwalhati sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay binibigyan nyo ng chance na makalapit sa inyo, Panginoon. Lord, kalakip nito ang aming mga pagpapakumbaba at pagsisisi sa anumang mga nagagawa naming mga pagkakamali at kasalanan, mga bagay na hindi nagbigay ng kapurihan sa inyo. Panginoon, linisin niyo po kami at paging dapatin sa araw na ito. Pinagkakatiwala namin ang bawat kaagapay namin, anuman ang situation ng kanilang buhay, sa anumang lugar na kanilang kinaroroonan, Panginoon. Alam namin na lagi ka ring naroroon. Sinasamahan niyo po ang bawat isa, hindi niyo po pinababayaan. Panginoon, ang bawat tahanan sa oras pong ito ay aming inilalapit sa inyo. Kayo po ang maging kalakasan, kayo po ang maging sentro ng bawat tahanan. Maging ang aming pananambahan sa oras pong ito, sa aming kanya-kanyang worship hall, Lord, sa aming kanya-kanyang simbahan. Naway gamitin nyo kami bilang pagpapala sa aming mga kapatiran at sa lahat ng mga manggagawa ninyo, pastors na magdadala ng iyong mga salita sa araw na ito. Lakipan ninyo ng inyong kapangyarihan at magamit talaga ang mga salitang ito na mabago ang mga buhay at mapalakas ang bawat isa sa espiritual na kalagayan. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng bagay sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo at sa iba pa nating mga kamanggagawa dito sa Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Huwebes. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan dyan po sa ibaba. Masaya po kami sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At sakali namang tinugon na ni Lord ang inyong mga prayer request mula ng mga nakaraan, i-share na rin natin yan upang sama-sama nating mapasalamatan ang ating Diyos. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong umaga, magsama-sama po tayo. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan o ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa pamumuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Kaagapay, alam mo, nakakatuwang isipin
na ito talaga ang nais ng Panginoon na maranasan nating lahat. Subalit ang nakalulungkot, maraming tao ang hindi ito maranasan dahil sa maraming kadahilanan. Ito ang mga hadlang sa magandang pamumuhay. Una, walang kalayaan sa buhay. Lahat ng kanyang gagawin ay tila bagang siya ay nakakulong. Walang kalayaang magpasya at walang kalayaang pumili at hindi magawa ang mga naisin sa buhay. Ikalawa, makitid na pangunawa, ayaw palawakin ang kaisipan, ayaw palawakin ang nasasakupan at ginagalawan, ayaw palawakin ang buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay laging bigo at madalas madaling mawalan ng pag-asa sa buhay dahil hindi malawak ang pananaw ng marami. Laging nililimitahan ang kanyang kayang gawin at ayaw ibigay ang pinakamainam na paggawa. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay parang bilanggo ang kalagayan at may hirapang maranasan ang magandang buhay. Kagapay sa lumang tipan sa banal na kasulatan ay may binanggit na ilustrasyon ng isang buhay na walang kapayapaan. Matutungayan natin ito sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 28 sa mga talatang 65 hanggang 67. Basahin natin. Hindi kayo mapapanatag doon, lagi kayong mag-aalala, mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Laging manganganib ang inyong buhay. Araw at gabi paghaharian kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay. Dahil sa malaking takot na nilikha ng iyong nakikita, kung araw ay sasabihin ninyong sana'y gumabi na, at kung gabi naman sana'y mag-umaga na. Alam mo kaagapay, maraming tao ang hindi kayang ipamuhay ang kanilang kasalukuyan sapagkat nakabase sa nakaraan at kung minsan naman nagmamadaling matapos sa kanyang mga ginagawa at hindi na nalalasap ang sarap at saya ng kasalukuyan. Sayang ang panahon na binibigay ng Panginoon kung hindi natin maranasang malasap ang kaligayahang maidudulot nito sa buhay natin. The life that God actually gave us to enjoy is our present life. Hindi na natin ma-enjoy ang nakaraan. Ito'y lagi kong ipinapaalala sa ating mga kaagapay. Hindi rin natin pwedeng i-enjoy ang hinaharap dahil wala pa. Ang tanging mai-enjoy lang natin ay ang kasalukuyan, yung mga nangyayari ngayon kaagapay. Marami ring tao ang takot sa mga parating na bukas sapagkat kinakain sila ng pag-aalala tungkol sa future. Yung iba naman ay nakapako ang kanilang pananaw sa mga pangit na karanasan sa nakaraan. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming tao ang hindi magawang i-enjoy ang kasalukuyan. Walang kapahingaan ng isip at madalas na panghihinaan ng loob. Ikatlo, sobrang kapaguran. Ayon po sa pag-aaral sa isang saltwater crocodile, ay may kakayanang kontrolin ang tibok ng kanyang puso. Sa pinakamabagal na tibok, hanggang 6 na tibok lamang sa loob ng 1 minuto. At ayon sa pag-aaral, nakatutulong daw ito para humaba ang kanyang buhay na umaabot hanggang 70 taon. Dahil pag nagpahinga ang isang saltwater crocodile ay totoong pahinga, hindi gumagalaw. Maraming tao, ang sanhi ng kanilang pagkakasakit ay dahil sa sobrang kapaguran ng katawan at pati na rin ng isip at kalooban. Minsan kasi hindi na marunong magpahinga ang tao. Ginagawang araw ang gabi at ginagawang gabi ang araw. Walang patid na paggawa at walang panahon para sa pagpapahinga. Alam mo kaagapay, ang Diyos noong likhain niya ang sangsinukob, 6 na araw siyang gumawa at sa pang-7 araw siya ay nagpahinga ayon sa banal na kasulatan. Siya ay nagpahinga hindi dahil siya ay napagod,
kundi nag-iwan siya ng halimbawa na tayong mga tao ay nangangailangan talaga ng pagpapahinga. At ang mga taong kadalasang hindi nararanasan ang tunay na kapahingaan ay ang mga taong laging may takot at pag-aalala. At ang madalas na kinatatakutan ng tao ay mga bagay na hindi pa nangyayari. Tama po ba? Yung mga bagay na darating pa lamang. Ikaapat, yung mga negatibong pananaw sa buhay. Noong si Job ay nagkaroon ng matinding pagsubok sa buhay, may mga nabanggit siyang hirap na kanyang naranasan. Sa aklat ng Job, kabanatang 3, sa mga talatang 24 hanggang 26, ano kaya ang dahilan at ang tao'y isinilang? Kung inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan, karaingan ang aking pagkain, pagtitiis ang aking inumin. Ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin, at ang pinakaaayawan ko ang dumating sa akin. Hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan, kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. Kagapay kung papansinin natin ang mga nabanggit ni Job sa kanyang kalagayan na ito ay tila bagang wala na siyang pag-asa. Subalit nakakagulat na maikling panahon lamang ang itinagal ng pangyayaring ito sa kanyang buhay. At sa tulong ng Diyos, nalampasan niya ang mga pagsubok na ito, ang mga mabibigat na karanasang ito sa kanyang buhay. Ang sabi sa Lucas, kabanatang 2, talatang 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa 1, kabanatang 14, sa mga talatang 25 hanggang 27, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, magandang araw at magandang gabi sa atin. Kung saan man po kayo nandoon ay tayo po'y magkaisa sa panalangin. Ako po si Pastor Dingadon ng Cornerstone Christian Community. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Ama na nakakasaklaw sa buhay ng lahat mong nilalang. Ang aming panalangin, Panginoon, ngayong umaga, ngayong araw na ito ay para po sa aming mga pastor at mga lingkod mo, mga anak mo na masigasig na nagdadala ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng aming bayan, maging aming mga kapwa misyonero na ngayon ay pupunta sa ibayong dagat upang dalhin ang mabuting balita. Ang panalangin namin, Panginoon, sa lahat ng mga lingkod mong ito, kasama ng lahat ng mga anak mo, Panginoon, na kaisa namin sa ganitong endeavor. Ang panalangin namin, Lord God, bigyan mo kami ng inspiration ng iyong banal na Espiritu. I-inspire mo kami at patuloy mong bigyan kami ng kagalakan upang magkaroon kami ng kalakasan na dalhin ang iyong salita ng may katapangan, lalo na ang Ebanghelyo ng aming Panginoon Kristo. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pagbabahagi ng Ebanghelyo bilang mga lingkod mo, bigyan mo kami ng ibayong kapangyarihan, bigyan mo ng ibayong bisa ang iyong mga salita, at ang mensahe ng pagliligtas ng aming Panginoon Kristo. Dalangin namin ang bawat buka ng mga bibig ng iyong mga lingkod sa sandaling bigkasin ng mga salita mo at ang mensahe, lalo na ang Ebanghelyo, sa mga taong hindi pa kumikilala sa iyo, ay magkaroon ito ng bisa at magkaroon ito ng epekto sa mga kababayan namin at mabago ang kanilang buhay dahil po sa iyo, Panginoong Kristo.
Hinihiling namin, Lord God, na bigyan mo po ng mga suporta, financial na support ang iyong mga anak. Alam po namin na napakahirap humayo minsan kapag ang pangangailangan ng mga lingkod mo ay hindi natutugunan. Nahadlangan ang pagkalat ng Ebanghelyo sapagkat ang mga yaman, Panginoon, ay nabibinbin. Hindi namin alam kung nasaan nandoon. Pero alam naming hawak mo, isang signal mo lang, Panginoon, sa mga resources na ito ay maaring makarating ito sa mga kinaukulan at mga anak mo na nangangailangan. Kami po ay dumadalangin sa iyo, O Diyos, na may-ari ng sanlibutan ito, may-ari ng sansinukob. Ang dalangin namin mula sa wala, Panginoon, ay hinihiling namin na tawagin mo, Panginoong Ama, ang lahat ng mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na, sabagat hawak mo ang lahat ng resources upang mapangyari ang nag-iisang agenda, ang ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Oh Lord God, pagpalain mo po ang mga iglesia, isang sentro at panimulain ng mga nagdadala ng iyong mabuting balita. Pagpalain mo ang ministeryo ng pagdidisipulo, paggawa ng mga alagad, upang ang mga alagad na ito ay magsilbing mga herald mo, mga tagapagbalita ng kaligtasan. At ang iba ay magpapastor, ang iba ay magiging misyonero sa ibayong dagat at sa cross-cultural mission. Ang dalangin namin, Panginoon, pasaganain mo ang pangangailangan pananalapi at pangangailangan spiritual at anointing sa lahat ng lingkod mong ito. Ikaw po ang aming inaasahan, Panginoon, sabagat hiwalay sa wala po kaming magagawa. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, biyayaan po ninyo kami ng lahat ng aming kailangan upang bago man lang dumating ang ikalawang pagdating mo, Panginoon Jesucristo, ay madala namin ang iyong mabuting balita sa lahat ng nilalang at nang sa gayon ay darating ang wakas. Pinupuri ka namin sapagkat naging kabahagi kami ng pagdadala ng mabuting balita. Kabahagi kami sa pagdadala ng kaligtasan sa mga taong nangangailangan nito, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa sandaling ito naman, kaagapay, ay tayo naman po ay mananalangin at idudulog natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan o mga prayer request na ipinadala ng ating mga kaagapay. Tayo po ay magsama-samang manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami lumalapit sa inyo. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa inyong kalakasan, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Kalakip nito ang aming patuloy na pagpaparangal sa inyong pangalan sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Lord, ibinilalapit namin sa inyo ang mga panalangin kahilingan na pinadala ng aming mga kaagapay. Pinagpe-pray namin si Bernadette Rodriguez. At ang aming panalangin para sa kanya ay para sa kanyang anak na naway makahanap na ng apartment na malapit sa kanyang trabaho, Panginoon, at sa kanilang mag-asawa. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Zeni Balagaw, Lord. Pinagpe-pray niya si Bernardino Balagaw na siya po yung magkaroon na po ng kagalingan mula sa kanyang naranasang stroke, Lord. Kayo po ang magbigay sa kanya ng kagalingan. Ganon din po si Philip Senido, Lord. We pray for spiritual, physical, and emotional strength para sa kanya at ma-overcome niya ang lahat ng temptations at makapaglingkod siya sa inyo ng may katapatan. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Erlinda Rostro, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay patuloy niyo siyang ingatan, samahan. At ganun din, pinagpe-pray niya si Erlinda Tolentino Rostro, Panginoon, na gumaling na siya sa kanyang sakit sa atay, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si ang aming kamanggagawa, si Tita Marie de Jesus, Panginoon, yung kanyang kapatid na si Brother Samuel de Jesus, ay patuloy niyo pong ingatan, samahan,
at bigyan ng kalakasan, ganun din ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Lord, aming panalangin para kay Imar Ignacio de la Cruz, Panginoon, ay healing and safety para sa kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Estela Maris Laron. Panginoon, ang aming panalangin ay naway makuha niya ng maayos yung kanyang pinagtrabahuan, yung kanyang sweldo, Panginoon, mula sa kanyang employer. Panginoon, amin din pong dinadalangin ang kalagayan po ni Sister Heidi Balagtas, Panginoon. Lord, ang aming panalangin ay patuloy niyo siyang ingatan, gamitin bilang kalakasan at pagpapala sa ibang tao. At ang kanyang panalangin ay para kay Nanang Bien Visda, Lord, at kay Nanay Ellen, total recovery sa kanilang sakit, Panginoon. Lord, ang aking pinagpe-pray din, Sister Alona Ruano, Lord, si Tita Alona ay patuloy niyo pong ingatan, gamitin mightily, samahan siya sa lahat ng kanyang ginagawa, lalo na po sa kanyang ministry, at ang aming panalangin ay para sa kanyang pamilya na naway manumbalik yung dating sigla sa kanilang buhay paglilingkod sa inyo, Panginoon, and including financial breakthrough, Panginoon, para sa kanyang pamilya ni Tita Alona Roano. Panginoon, ganun din si Edchi Diamante, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay patuloy na kagalingan, kalakasan, at kagalingan din ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Amin din pinagpe-pray sa oras na ito, Panginoon, ang pagdiriwang ng Manila Baptist Church ng kanilang anniversary. Panginoon, maraming salamat sa kanilang pagdiriwang na ito at maraming salamat sa inyong katapatan at kabutihan sa iglesyang ito ng Manila Baptist Church. Lord, pinagpe-pray ko rin ang mga kamanggagawa dyan, yung mga pastors and leaders, Panginoon, na patuloy nyo pong ginagamit para po sa gawain ito. Sila po'y patuloy na makaranas sa inyo ng kalakasan, karunungan, Panginoon, at protection na rin para sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain nyo rin, Sister Donna, Panginoon, anuman ang kanyang pinagdadaanan, Panginoon, anuman ang sitwasyon ng kanyang pamilya, kayo po ang kanyang maging kalakasan at ang kanyang buong pamilya, Lord, ay mapailalim sa inyong pagpapala at biyaya, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin, at sa oras na ito, Lord, alam namin na ang aming mga kaagapay ay aabutin ninyo at tutugunin ninyo ang kanilang panalangin, kahilingan, at pinagpe-pray din namin, Panginoon, yung aming mga kapatiran diyan po sa La Union, Panginoon, sa Calvary Christian Church, si Pastor Joseph Padilla, Pastor Israel Yobrera, Sister Sheila Daz Mendoza, Panginoon, at ang buong pamilya ni Sister Sheila. Panginoon, pagpalain niyo sila at ingatan. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito si Brother Epifanio Salvador. Panginoon, maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod bilang kaagapay at partner namin dito sa FEBC. Lord, pinagpe-pray ko rin sa oras na ito ang buong pamilya ni Brother Engineer Romeo David. Panginoon, pagpalain niyo po sila at patuloy pong ingatan. At ang lahat ng aming mga kapatiran sa oras pong ito na patungo pa lang doon sa kanilang bahay panambahan, ang aming mga kamanggagawang pastor, mga leader, and workers ng church, Lord, patuloy na kayo po maging kalakasan naming lahat sa aming paglilingkod sa araw na ito, at ang bawat mensaheng dadalhin ng inyong mga lingkod sa oras na ito sa iba-ibang simbahan ay magkaroon ng kapangyarihan at kalakasan na galing sa inyo ang mararanasan ng mga makakarinig na mga mensaheng ito. Ang pag-iingat ninyo, Panginoon, ay maranasan ng bawat kaagapay namin. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng mga panalangin kahilingang ito, sapagkat kayo ang tutugon nito ayon sa inyong banal na kalooban. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalanginan,
Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa ibang mga araw mula Lunes hanggang Huwebes sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Leobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sa banal niyang harapan at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilaan pangako niya kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng